Dugo. Iyon ang unang nakita ni Cleo na tumulo sa maputing panyo ni Doña Elizalde bago ito bumagsak sa sahig. Kasabay ng pagbagsak ng matanda ay ang pagkabasag ng baso ng tubig na hawak nito. Isang matinis na tunog na tila bumasag din sa tahimik na mundo ni Cleo. Agad na kumabog ng mabilis ang dibdib ni Cleo. Hindi bilang isang nurse, kundi bilang isang taong nagmamalasakit. Nabitawan niya ang hawak na tray ng gamot at mabilis na lumuhod sa tabi ng matanda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang pulso ng Donya. Mahina ito. Sobrang hina. Donya! Doña Elizalde! Gumising po kayo! Sigaw ni Cleo. Ang boses niya ay basag sa takot. Sa labas ng bintana, kumulog ng malakas at nagsimulang bumuhos ang ulan. Tila nakikiramay sa bigat ng nangyayari sa loob ng mansyon. Pero mas mabigat ang nararamdaman ni Cleo sa kanyang puso. Paano kung ito na yon? Paano kung mawala ang nag-iisang tao na tumuring sa kanya bilang pamilya sa malawak at malamig na bahay na ito? Biglang bumukas ng padabog ang pintuan ng mansyon. Pumasok si October. Amoy alak, gusot ang mamahaling suit at may lipstick pa ng kung sinong babae sa leeg. Tumawa ito ng malakas habang tinatanggal ang kanyang sapatos, walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay nakahandusay sa sala. "Yaya! Tubig!" "Uhaw na uhaw ako." Sigaw ni October, ang boses ay garalgal dahil sa kalasingan. Napatingin si Cleo sa kanya. Ang takot sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng matinding galit. Paano nagagawa ng lalaking ito na magpakasaya habang ang ina niya ay naghihingalo? Tumayo si Cleo at hinarap ang lalaking lihim niyang minahal sa loob ng 2 taon, pero ngayon ay kinasusuklaman niya ang pagmumukha. "Sir October, pwede ba? Umayos ka!" Sigaw ni Cleo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala. Natigilan si October. Nanlaki ang singkit niyang mga mata. Tila hindi makapaniwala na sinisigawan siya ng isang hamak na nurse lang. "Anong sabi mo sa akin? You're fired?" Hindi na natapos ni October ang sasabihin niya nang makita niya ang kanyang ina sa sahig. Biglang nawala ang epekto ng alak sa kanyang sistema. Namutla siya. "Mommy?" Bulong niya. Parang batang paslit na nawawala. Tumakbo siya palapit at itinulak si Cleo. "Anong nangyari? Bakit hindi ka tumatawag ng ambulansya? Anong klaseng nurse ka?" Bulyaw niya kay Cleo. Dinuduro ang mukha ng dalaga. Napakuyom ng kamao si Cleo. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na kanina pa siya tumawag ng tulong habang ang anak nito ay nagpapakalunod sa alak. Pero pinili niyang tumahimik. Dumating ang doktor makalipas ang ilang minuto. Mabigat ang tensyon sa loob ng kwarto ni Doña Elizalde. Nakahiga ang matanda, maputla, at maraming nakakabit na kung ano-anong makina. Si October ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng ina. Habang si Cleo ay nakatayo sa sulok, pinipigilan ng luha. Bumuntong hininga ang doktor. Isang buntong hininga na alam ni Cleo ang ibig sabihin. "I'm sorry, October." Panimula ng doktor. "Malala na ang lagay ng mami mo. Ang puso niya. Hindi na ito tatagal." "What do you mean hindi tatagal?" Tumayo si October, nanginginig ang boses. "May pera kami, Doc. Gawin niyo ang lahat. Dalhin natin siya sa Amerika." Umiling ang doktor. "Wala na tayong magagawa. Bilang na ang mga araw niya. Siguro 3 buwan na lang." Parang binuhusan ng malamig na tubig si October. Napaupo siya pabalik sa upuan, tulala. Si Cleo naman ay napahawak sa bibig upang pigilan ang paghikbi. Kahit alam niyang may sakit ang Donya, hindi siya handa sa ganitong balita. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang iminulat ni Doña Elizalde ang kanyang mga mata. "October." Mahina nitong tawag. "Mommy, nandito ako." Mabilis na sagot ni October. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng ina. "Don't worry. Gagaling ka. Ipapagamot na kita." Ngumiti ng mapait ang matanda. Umiling ito
ng dahan-dahan. Pagod na ako, anak. Handa na akong magpahinga. No, huwag mong sabihin yan. Pero hindi ako matahimik. Patuloy ng Donya, ang boses ay hirap na hirap. Hindi ako pwedeng mamatay nang hindi ko nakikitang maayos ang buhay mo, na may mag-aalaga sa'yo kapag wala na ako. Napayuko si October. Alam niyang siya ang dahilan ng konsumisyon ng ina. Magbabago na ako, ma. I promise. I will handle the company well. Hindi sapat ang kumpanya, October. Sagot ng Donya. Tinitigan siya ng diretso sa mata. Gusto kong mag-asawa ka. Gusto kong makita kang ikasal bago ako mawala. Iyon lang ang huling hiling ko. Natigilan si October. Kasal? Sa gitna ng ganitong sitwasyon. Ma naman, sino naman ang papakasalan ko? Si Vanessa? Iniwan na niya ako. Hindi si Vanessa, mahinang sabi ng Donya. Dahan-dahang inangat ng matanda ang kanyang daliri at itinuro ang direksyon ni Cleo sa sulok. Siya, si Cleo. Nanlaki ang mga mata ni Cleo. Pakiramdam niya ay huminto ang ikot ng mundo. Siya? What? Napasigaw si October at napatingin kay Cleo na parang nandidiri. Si Cleo? Ma, nurse mo lang siya. She's nobody. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko, October. Pagpupumilit ng matanda, nagsisimula na namang umubo. Siya lang ang nag-alaga sa akin nung mga panahong wala ka. Kilala ko siya. Mabuti siyang babae. Pero hindi ko siya mahal. Katwiran ni October. Matututunan mo rin siyang mahalin, sagot ng Donya at biglang humigpit ang hawak sa dibdib. Ang puso ko. Nagkagulo sa kwarto. Tumunog ang mga monitor. Mommy! Mommy! Sigaw ni October. Ipangako mo. Pilit ng Donya habang hinahabol ang hininga. Ipangako mong papakasalan mo siya o mamamatay akong may sama ng loob sa'yo. Napatingin si October sa ina, na namumutla at parang mawawalan na ng malay. Tapos kay Cleo na gulat pa rin. Wala siyang choice. Oo na, sige na, papakasalan ko siya. Just, please, huminga ka lang, ma. Sigaw ni October, puno ng desperasyon. Nang marinig iyon, dahan-dahang kumalma ang Donya at pumikit. Tila nakatulog dahil sa gamot. Lumabas ang doktor at naiwan silang dalawa ni Cleo sa kwarto. Katahimikan. Pero hindi ito payapa. Ito ay katahimikan bago ang bagyo. Dahan-dahang tumayo si October at lumapit kay Cleo. Ang kaninang takot sa mukha ni October ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na ekspresyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Cleo at kinaladkad ito palabas ng kwarto, papunta sa hallway. Aray! Sir! Nasasaktan ako! Daing ni Cleo. Pilit na kumakawala. Binitawan siya ni October ng padabog, kaya napasandal si Cleo sa pader. Isinandal ni October ang kanyang kamay sa pader, sa tabi ng ulo ni Cleo. Kinukulong ito. Amoy na amoy ni Cleo ang alak at mamahaling pabango ni October. Dati, ang amoy na ito ay nagpapakilig sa kanya. Ngayon, nakakasulasok na. Magkano? Tanong ni October ng mariin. Ano? Nauutal na tanong ni Cleo. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Cleo. Singhal ni October. Mas lalo niyang idiniin ang katawan ng dalaga sa pader. Magkano ang kailangan mo? Magkano ang hiningi mo sa nanay ko para utuin niya ako ng ganito? Milyon? Bahay? Lupa? Pakiramdam ni Cleo ay sinasaksak ang puso niya. Sa loob ng 2 taon na pagsisilbi niya, ni minsan ay hindi siya humingi ng kahit ano maliban sa kanyang sweldo. Minahal niya si Doña Elizalde na parang tunay na ina. At minahal niya si October. Kahit na ganito ang trato nito sa kanya. Wala akong hinihingi, Sir October. Sagot ni Cleo. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Mahal ko ang mami mo. Ginagawa ko lang kung ano ang makakapagpasaya sa kanya. Bullshit! Sigaw ni October.
Ang mainit niyang hininga ay tumatama sa mukha ni Cleo. Lahat ng babae, may presyo. At ikaw, alam kong matagal mo na akong pinagnanasaan. Nakikita ko ang mga tingin mo kapag akala mo hindi ako nakatingin. Nanlamig si Cleo. Alam niya, ngumisi ng nakakaloko si October. Isang ngisi na walang halong tuwa, kundi purong panghahamak. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka sa tainga ni Cleo. Sobrang lapit na halos madampi na ang kanyang lababi sa balat ng dalaga. Napapikit si Cleo, bumilis ang tibok ng puso niya. Sa isang iglap, naghalo ang takot at ang pagnanasa na matagal na niyang itinatago. Gusto mo ng kasal? Bulong ni October, ang boses ay mababa at mapanganib. Gusto mong maging Mrs. October Elizalde? Fine, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Dumilat si Cleo at tumingin sa mga mata ni October. Umaasa siya na baka may kahit katiting na pagmamahal doon. Pero wala. Wala siyang nakita kundi yelo. Bumitaw si October at umatras ng isang hakbang. Inayos niya ang kanyang gusot na suit at tiningnan si Cleo mula ulo hanggang paa na para bang isang basahan ang tinitignan niya. Papakasalan kita, Cleo. Tutuparin ko ang hiling ni Mommy, malamig na sabi ni October. Bago pa makahinga ng maluwag si Cleo, nagpatuloy ang binata. Pero huwag na huwag mong iisipin na magiging totoo ang kasal na ito. Sa papel lang tayo mag-asawa, hinding-hindi kita mamahalin at hinding-hindi ko hahayaan na ang isang katulad mo ay magbunga sa sinapupunan niya ang tagapagmana ng mga Elizalde. Tumalikod si October at nagsimulang maglakad palayo, pero huminto siya sa dulo ng hallway at lumingon muli. Handa ka na ba sa impyernong pinasok mo, wifey? Iniwan niyang nakatulala si Cleo sa madilim na hallway habang ang tunog ng kulog at kidlat sa labas ay tila nagbabadya ng isang napakahabang unos. Ibinato ni October ang folder sa ibabaw ng kanyang mahogany desk. Nagkalat ang mga papel sa sahig pero wala siyang pakialam. Mas mahalaga sa kanya ang laman o ang kawalan ng laman ng report na yon. Imposible! Bulong niya sa sarili habang hinihilot ang sumasakit niyang sentido. Kinuha niya ang baso ng whiskey at ininom ito ng diretsyo. Gumuhit ang init sa lalamunan niya, pero hindi nito natunaw ang inis na nararamdaman niya. Background check iyon kay Cleo. Ipinagawa niya sa pinakamagaling na private investigator na kilala niya. Inasahan niyang makakakita siya ng baho. Utang sa sugal? Isang boyfriend na adik? Pamilyang naghihirap na kailangan ng milyones? Wala. Malinis ang record ni Cleo. Masyadong malinis. Nakakapikon. Kung wala siyang motibo sa pera, bakit siya pumayag magpakasal? Bakit siya pumayag na itali ang buhay niya sa isang lalaking kakasabi lang na gagawin niyang impyerno ang buhay nito? Nagmamalinis ka lang, Cleo, ani October habang nakatingin sa litrato ng dalaga na nakaklip sa folder. Mahuhuli rin kita. Tumayo siya at nagpa siya na puntahan ang kanyang ina. Kailangan niyang kausapin si Doña Elizalde habang wala si Cleo. Kailangan niyang kumbinsihin ang mami niya na bawiin ang kalokohang kasunduan na ito. Tahimik ang mansyon. Tulog na ang mga katulong. Tanging ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ang naririnig. Nang makarating siya sa tapat ng kwarto ng ina, akmang pipihitin na niya ang doorknob nang may marinig siyang boses. Boses ni Cleo. Huminto si October. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya. Nakaupo si Cleo sa gilid ng kama. Pinupunasan ang noo ng Donya gamit ang isang basang tuwalya. Tulog ang kanyang ina. O at least, mukhang tulog ito. Pasensya na po, Donya, kung hindi ko nasabi sa kanya ang totoo. Mahinang sabi ni Cleo. Ang boses niya ay malambot. Punong-puno ng pag-aalaga. Malayo sa boses na naririnig ni October kapag nag-aaway sila. Kumunot ang noo ni October. Anong totoo? Na peke ang sakit ng mami niya? Pero iba ang sinabi ni Cleo. Alam ko pong nag-aalala kayo kay Sir October. Nakikita ko naman po yun araw-araw. Patuloy ni Cleo habang inaayos ang kumot ng matanda. Sa totoo lang po,
Nasasaktan ako para sa kanya. Napatigil si October sa paghinga. Nasasaktan? Si Cleo? Mula noong iniwan siya ni Ma'am Vanessa sa altar, nakita ko kung paano siya nagbago. Kwento ni Cleo sa natutulog na Donya. Naging matigas siya. Naging mainitin ang ulo. Pero alam ko po, Donya, maskara lang yun. Sa loob-loob niya, durog na durog pa rin siya. Napahawak si October sa hamba ng pinto. Paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol kay Vanessa? Walang may alam kung gaano siya nasaktan nung araw na yon. Ang alam ng lahat, galit siya. Pero durog. Kaya po ako pumayag, bulong ni Cleo. At sa pagkakataong ito, basag ang boses niya. Hindi dahil sa mana, hindi dahil sa utos niyo. Huminga ng malalim si Cleo, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Pumayag ako kasi mahal ko siya, Donya. Matagal na. Parang tinamaan ng kidlat si October. Nanlaki ang mga mata niya. Alam ko pong suntok sa buwan. Mapait na tawa ni Cleo habang pinapahid ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Langit siya. Lupa lang ako. Nurse lang ako. At siya ang may-ari ng lahat ng ito. Alam kong hinding-hindi niya ako mamahalin. Pero kung ang pagpapakasal sa kanya ang tanging paraan para mabantayan ko siya, para maparamdam ko sa kanya na hindi siya nag-iisa. Gagawin ko po, kahit masakit, kahit itaboy niya pa ako. Tumayo si Cleo at hinalikan sa noo ang matanda. Magpagaling kayo, Donya. Tutulungan ko siyang buuin ulit ang sarili niya. Dahan-dahang umatras si October palayo sa pinto. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero hindi dahil sa kilig. Bumalik siya sa kanyang opisina, pero iba na ang lakad niya ngayon. Hindi na mabigat, hindi na galit, mayabang. Umupo siya sa kanyang swivel chair at muling tinignan ang litrato ni Cleo. Kanina, nakikita niya ito bilang isang kaaway, isang gold digger. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang oportunidad. Ngumisi si October, isang ngisi na unti-unting lumawak hanggang sa maging tawa. Mahal mo ako? Bulong niya sa hangin. Stupid girl. Sumandal siya sa upuan at pinag-cruise ang mga binti. Problema niya ang kasal. Problema niya ang pamana. Problema niya ang pangungulit ng nanay niya na bigyan ito ng apo. At ngayon, nalaman niyang ang susi sa lahat ng problemang iyon ay kusang loob na nagpapabihag sa kanya. Bakit pa siya makikipag-away? Bakit pa siya magagalit? Kung mahal siya ni Cleo, ibibigay nito ang lahat. Ang katawan nito, ang tiwala, ang kalayaan. Kailangan lang niyang magpanggap. Kailangan lang niyang sakyan ang nararamdaman nito. Gusto ni Mami ng apo? Fine, sabi ni October. Ang mga mata ay nagniningning sa isang madilim na plano. Bibigyan ko siya ng apo. At ikaw, Cleo, ikaw ang gagamitin ko para makuha ang mana ko. Wala nang galit sa dibdib ni October. Pinalitan na ito ng purong kalkulasyon. Ay, akitin niya si Cleo, papaikutin. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, ang kumpanya at ang pera, madali na itong itapon. Tutal, ito naman ang may gusto, hindi ba? Kinabukasan, maagang nagising si Cleo. Hindi siya halos nakatulog kakaisip sa mga binitawang salita ni October kagabi. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Mabigat ang loob niyang bumaba sa dining area para ipaghanda ng almusal si Doña Elizalde. Pero pagpasok niya sa dining room, natigilan siya. Nandoon si October, nakaupo sa kabisera. Hindi ito lasing. Hindi ito gusot. Naka-polo shirt ito na kulay asul, presko at bagong ligo. Ang buhok niya ay maayos na nakatabi. Naamoy ni Cleo ang pamilyar na amoy ng kape at fried rice. Nang marinig ni October ang mga yapak ni Cleo, ibinaba nito ang binabasang dyaryo at dahan-dahang lumingon. Inasahan ni Cleo ang isang masamang tingin, isang insulto, isang sigaw. Napapikit siya, hinihintay ang sakit. Good morning!
Bati ng isang malalim at malambing na boses. Napamulat si Cleo. Nakatingin sa kanya si October. Hindi nakakunot ang noo. Sa halip, may maliit na ngiti sa mga labi nito. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng diretso, na para bang siya ang pinakamagandang bagay na nakita nito ngayong umaga. Tumayo si October at hinila ang upuan sa tabi niya. Maupo ka, Cleo. Sabayan mo kaming mag-almusal. Popo? Nautal si Cleo. Sir, okay lang po ako sa kusina. I insist. Putol ni October. Lumapit siya kay Cleo at hinawakan ang kamay nito. Napatingin si Cleo sa kamay nilang magkahawak. Mainit ang palad ni October. Malambot. Kakaiba sa marahas na hawak nito kagabi. Dahan-dahang iginiya ni October si Cleo paupo sa silya. Parang manika na sumunod lang ang dalaga. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Nang makaupo na ito, kinuha ni October ang pitsel ng kape at siya mismo ang nagsalin sa tasa ni Cleo. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang panginginig ng mga kamay ni Cleo na nakapatong sa mesa. Good! Isip-isip ni October habang pinagmamasdan ang usok na nagmumula sa kape. Takot siya o kinikilig. Doesn't matter. Ang mahalaga, apektado siya. Umupo si October sa tabi nito, hindi sa kabisera. Masyadong malayo ang kabisera. Kailangan niyang maramdaman ni Cleo ang presensya niya. Kumain ka. Malambing na utos ni October habang nilalagyan ng sinangag ang plato ng dalaga. Kailangan mo ng lakas. Ikaw ang nag-aalaga kay Mommy. Pero sino ang nag-aalaga sa'yo? Napatingin si Cleo sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pag-asa. Iyon ang hinahanap ni October, ang pag-asa. Iyon ang pinakamadaling sandata na pwede niyang gamitin. Sir October, anong nakain niyo? Hindi na napigilan ni Cleo na itanong. Kagabi lang. Galit na galit kayo. Sabi niyo, napayuko si Cleo. Tila nahihiyang ulitin ang mga sinabi niya. Sabi niyo impyerno ang buhay ko. Bumuntong hininga si October. Isang buntong hininga na pinraktis niya sa salamin kanina. Inabot niya ang babaan ni Cleo at dahan-dahan itong inangat para magkatitigan sila. Ginawa niyang maamo ang kanyang mga mata. Yung klase ng tingin na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha sa isang kliyente o sa isang babae sa bar. I was drunk, Cleo. Pagsisinungaling niya ng walang kurap. Lasing ako. Galit ako sa mundo dahil sa sakit ni Mommy. Hindi ko sinasadya ang mga nasabi ko. Hinaplos niya ng kanyang hinlalaki ang pisngi ni Cleo. Naramdaman niyang uminit ang mukha nito. Bingo! Naisip ko ang sinabi ni Mommy. Patuloy ni October, ang boses ay mababa at mapang-akit. She trusts you. At kung pinagkakatiwalaan ka niya, siguro dapat pagkatiwalaan din kita. Nakita niya ang paglambot ng ekspresyon ni Cleo. Ang kaninang pader na nakapalibot dito ay unti-unting gumuho sa isang haplos lang niya. Di talaga? Utal na tanong ni Cleo. Oo naman, sagot ni October. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Cleo. Sobrang lapit na naaamoy na niya ang shampoo nito. Amoy vanilla. Simple. Walang arte, madaling makuha. Nakita niyang napalunok si Cleo at napakapit sa gilid ng mesa. Sa isip ni October, tumatawa siya. Ang daling utuin. Isang sorry lang, nakalimutan na niya na halos ipagtabuyan ko siya kagabi. Pero sa labas, nanatili siyang seryoso at romatiko. Kalimutan na natin ang kagabi. Bulong ni October. Ang mga labi ay halos dumampi na sa tenga ni Cleo. Mag-uumpisa tayo ulit. Para kay Mommy at para sa atin. Umatras siya ng kaunti at ngumiti. Yung ngiting nakakatunaw ng tuhod. Ayon sa mga magazine na nagtatampok sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Cleo at hinalikan ang likod ng palad nito. Nanigas si Cleo sa kinaupuan. Ang mukha nito ay kasing pula na ng kamatis. Tinitigan siya ni October sa mata. Ang tingin ay tumatagos hanggang kaluluwa. Good morning!
sabi niya ng may halong pangako at lason. My future wife. Sa sandaling iyon, nakita ni October na tuluyan ng nahulog si Cleo sa bitag at sisiguraduhin niyang hindi na ito makakaahon pa. Hindi nakakibos si Cleo, para siyang estatwa na hindi makagalaw. Ang mga mata niya ay nakapako lang kay October, tila sinusubukan niyang basahin kung totoo ang nakikita niya o nananaginip lang siya ng gising. Ramdam na ramdam ni October ang tagumpay. Ang pamumula ng pisngi ni Cleo, ang panginginig ng mga kamay nito, at ang hindi nito makabasag pinggan na katahimikan. Lahat ng iyon ay senyales na hawak na niya ito sa leeg. Dahan-dahang binitawan ni October ang kamay ng dalaga. Tumayo siya ng tuwid at inayos ang kanyang collar. Bumalik sa pagiging CEO ang tindig. I have to go to the office, paalam ni October, pero nanatili ang lambing sa boses. May board meeting ako para sa merger, pero yumuko siya muli at bumulong, sapat lang para marinig ni Cleo at manginig ang buong kalamnan nito. Uuwi ako ng maaga. Hihintayin kita sa dinner. Kumindat siya bago tumalikod. Naglakad si October palabas ng dining room nang may magaan na pakiramdam. Naririnig niya ang mabilis na paghinga ni Cleo na naiwan sa mesa. Paglabas niya ng pintuan ng dining area at pagliko sa hallway kung saan hindi na siya kita ni Cleo, biglang nagbago ang ekspresyon ni October. Ang matamis na ngiti ay agad na napalitan ng isang malamig at nandidiring ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo mula sa bulsa ng kanyang suit. Mabilis at madiin niyang pinunasan ang kanyang mga labi, ang mga labi na dumampi sa balat ni Cleo kanina. Tila ba may dumi na dumikit doon na kailangan niyang tanggalin agad. Tinignan niya ang panyo saglit bago ito nilukot at itinapon sa basurahan na nasa gilid ng hallway. Too easy! Bulong niya sa sarili habang naglalakad palabas ng mansyon papunta sa kanyang kotse. Nagsimula na ang laro. At sigurado siyang sa huli, siya ang mananalo at si Cleo ang uuwing luhaan 3 araw. 3 araw na ang nakalipas mula nang mag-almusal sila at sa loob ng 3 araw na yon, pakiramdam ni Cleo ay lumulutang siya sa alapaap na gawa sa asukal at bulaklak. Isang panaginip. Ganito niya ilarawan ang lahat. Pero sa tuwing tinitignan niya ang sing-sing na brilyante sa kanyang daliri na mas mahal pa yata sa buong buhay niya, napapaso siya. Paalala ito na totoo ang lahat. Totoo ang kasal. Pero totoo ba ang pag-ibig? Nasa loob sila ngayon ng isang eksklusibong bridal boutique. Puti at ginto ang paligid. Amoy mamahaling tela at pabango. Nakatayo si Cleo sa harap ng malaking salamin. Suot ang isang gown na punong-puno ng Swarovski crystals. Ang bigat nito ay kasing bigat ng kaba sa dibdib niya. Sa di kalayuan, narinig niya ang bulungan ng 2 sales lady na nag-aayos ng belo sa likod niya. Siya ba yung mapapangasawa ni Sir October? Bulong ng isa. Akala ko ba modelo o artista? Mukha namang, ewan, di ba nurse lang yan ng nanay niya? Swerte naman, from yaya to donya ang peg. Sagot ng isa sabay hagik-gik ng mahina. Yumuko si Cleo. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga tenga. Gusto niyang hubarin ang gown at tumakbo palayo. Hindi siya bagay dito. Hindi siya nababagay sa mundo ni October. Akmang hahakbang na siya pabalik ng dressing room nang biglang bumukas ang kurtina. Lumabas si October. Suot ang kanyang itim na taksido na fit sa matipuno niyang katawan. Natigilan ang mga sales lady. Natahimik ang buong kwarto. Pero si October, kay Cleo lang nakatingin. Dahan-dahan itong lumapit. Ang mga mata niya ay nagniningning habang tinitignan si Cleo mula ulo hanggang paa. Wala siyang sinabing salita, pero ang titig niya ay sapat na para matunaw ang hiya ni Cleo. Lumapit si October sa mga sales lady na kanina ay nagbubulungan. Excuse me, sabi ni October. Ang boses ay seryoso at may diin. Namutla ang 2 babae. Yes, Sir October? May problema ba sa asawa ko?
Tanong niya. Hindi siya sumisigaw, pero ang lamig ng boses niya ay nakakapangilabot. Kanina ko pa kasi naririnig na parang may sinasabi kayo. Baka gusto niyong ulitin sa harap ko? Sorry po, sir. Wala po kaming sinasabi. Mabilis na sagot ng isa, nanginginig. Humarap si October kay Cleo. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan sa harap ng mga empleyado. She is not just a nurse, maring sabi ni October habang nakatingin sa mga mata ng sales lady. She is the woman I chose at mas maganda siya sa kahit sinong modelong nakita nyo. Naiintindihan nyo? Oo po, sir. Good. Now iwan niyo muna kami. Nagmamadaling umalis ang mga sales lady. Naiwan silang dalawa sa harap ng malaking salamin. Tumingin si Cleo kay October. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Ipinagtanggol siya nito. Bakit mo ginawa yon? Mahinang tanong ni Cleo. Lumapit si October sa likod niya at ipinatong ang baba nito sa balikat ni Cleo habang nakatingin sila pareho sa salamin. Dahil ayokong may umaapi sa'yo, bulong ni October. Ang hininga niya ay tumatama sa leeg ni Cleo, nagbibigay ng kuryente sa buong katawan ng dalaga. Ikaw ang Mrs. Elizalde. Dapat taas noo ka. Napapikit si Cleo. Laro lang ba ito? Tanong ng isip niya. Kung laro lang ito, bakit parang totoo ang kabog ng dibdib ko? Bakit parang totoo ang init ng yakap niya? Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na selebrasyon sa mansyon. Nasa hapagkainan silang tatlo. Si Doña Elizalde na nakaupo sa wheelchair at mukhang mahina pero nakangiti. Si October at si Cleo. May kandila sa gitna ng mesa. May masarap na steak at mamahaling wine. Ang ganda-ganda mo, Hija, sabi ng Donya kay Cleo. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Napangiti si Cleo ng pilit. Salamat po, Donya. Ma, stop calling her Hija. Singit ni October sabay kindat kay Cleo. She's my Cleo now. Humiri si October ng maliit na piraso ng steak at itinapat ito sa bibig ni Cleo. Saya! Utos ni October ng malambing na mula si Cleo. Sir, nakakahiya. Kaya ko naman. Shhh! Subuan kita. Gusto kong pagsilbihan ang future wife ko. Pagpupumilit ni October. Wala nang nagawa si Cleo kundi ibuka ang bibig niya. Sinubo niya ang steak, pero mas nalalasahan niya ang tamis ng atensyon ni October kaysa sa pagkain. Pumalakpak ng mahina si Doña Elizalde. Nakakatuwa kayong pagmasdan. Parang bumabalik ang lakas ko kapag nakikita ko kayong nagmamahalan. Biglang sumeryoso ang mukha ng matanda. Sana makita ko pa ang apo ko bago ako mawala. Natahimik si Cleo. Apo, ang bigat ng salitang iyon. Naramdaman niya ang kamay ni October na humawak sa hita niya sa ilalim ng mesa. Pinisil ito ng marahan. Don't worry, ma, sagot ni October, nakatingin ng makahulugan kay Cleo. We are working on it. Di ba, honey? Halos mabilaukan si Cleo sa sarili niyang laway. Honey? At ano daw? Working on it? Kiss nga. Biglang hirit ng Donya. Gusto kong makita na mahal niyo talaga ang isa't isa. Isang halik naman dyan. Nanigas si Cleo. Tumingin siya kay October, naghahanap ng saklolo. Akala niya ay tatanggi ito o gagawa ng dahilan. Pero ngumiti lang si October, isang nangiting mapanganib. Your wish is my command, ma, sabi nito. Dahan-dahang hinawakan ni October ang mukha ni Cleo. Gamit ang dalawang kamay, tinitigan niya ito sa mata. Tila hinihingi ang permiso nito. Cleo! Bulong niya. Bago pa makasagot si Cleo, naramdaman na niya ang labi ni October sa kanyang mga labi. Inasahan niya na mabilis lang. Isang dampi, isang palabas. Pero mali siya. Idiniin ni October ang halik. Gumalaw ang mga labi nito ng may gigil at pagnanasa. Napahawak si Cleo sa braso ni October. Ang mundo niya ay umikot. Nawala ang boses ng Donya. Nawala ang kwarto. Ang tanging natira ay ang lasa ng wine sa bibig ni October at ang init ng katawan nito na dumidikit sa kanya. Tumugon si Cleo.
Ipinikit niya ang mga mata at hinayaan ang sarili na mahulog. Kung kasinungalingan man ito, sabi ng puso niya, ayoko nang malaman ang totoo. Nang humiwalay si October, pareho silang hinihingal. May kakaibang kislap sa mata ni October, hindi na ito mukhang nagpapanggap. Mukha itong gutom. Natapos ang gabi ng maaga para sa Donya, inihatid na ito sa kwarto ng nurse. Naiwan si Cleo at October sa sala. Umuubos ng natitirang wine. Medyo nahihilo na si Cleo. Ang halo ng emosyon at alak ay nagpapabigat sa talukap ng kanyang mga mata. Pagod ka na? Tanong ni October. Nasa tabi niya na ito sa sofa. Tumango si Cleo. Opo, aakyat na po ako. Tatayo sana siya. Pero bigla siyang nawalan ng balanse. Mabilis siyang nasalo ni October. Gotcha! Bulong nito. Sa isang iglap, binuhat siya ni October. Bridal style. Sir, ibaba niyo ako. Mabigat ako. Panik ni Cleo, pero nakakapit ang mga braso niya sa leeg ng binata. Huwag ka nang maingay. Saway ni October, pero nakangiti ito. Asawa na kita. Tungkulin kong alagaan ka. Naglakad si October paakyat ng hagdan, buhat-buhat si Cleo. Rinig na rinig ni Cleo ang tibok ng puso ni October. At alam niyang rinig din nito ang sa kanya. Pagdating sa tapat ng kwarto ni Cleo, hindi huminto si October. Nagtuloy-tuloy ito sa master's bedroom, ang kwarto ni October. Sir, teka, mali ito. Mahinang protesta ni Cleo. Binuksan ni October ang pinto gamit ang siko niya at pumasok sa loob. Madilim ang kwarto, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ilaw. Dahan-dahan niyang ibinaba si Cleo sa malambot na kama. Hindi siya umalis. Nanatili siya sa ibabaw ni Cleo, ang mga braso niya ay nakakulong sa dalaga. Mali ba? Tanong ni October. Ang boses niya ay paos at puno ng pagnanasa. Hinawi niya ang buhok ni Cleo na tumatakip sa mukha nito. Sabihin mo sa akin, Cleo, mali bang angkinin ko ang asawa ko? Tumingin si Cleo sa mga mata ng lalaking mahal niya. Alam niyang may panganib. Alam niyang baka masaktan siya sa huli. Pero sa gabing ito, pagod na siyang mag-isip. Pagod na siyang magpigil. Hinawakan ni Cleo ang pisngi ni October. Hindi. Bulong niya. Hindi mali. Ngumisi si October. At sa pagkakataong ito, hindi na niya hinintay na magsalita pa ang dalaga. Sinunggaban niya ang mga labi nito, kasabay ng pagsara ng pinto na nagkulong sa kanilang dalawa sa dilim. Nagising si October sa tunog ng isang taong nasusuka. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala si Cleo sa tabi niya. Ang tanging naiwan ay ang gusot na kumot at ang amoy ng vanilla shampoo nito sa unan. Mula sa banyo, narinig niya ulit ang pagwal. Bumangon agad si October. Nawala ang antok niya. Sa loob ng isang buwan na pagsasama nila bilang mag-asawa, nasanay na siya sa presensya ni Cleo. Nasanay na siya sa paggising na nakikita ang maamong mukha nito. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Naglakad siya papunta sa banyo at kumatok ng mahina. Cleo? Are you okay? Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Cleo na nakaluhod sa harap ng inidoro, namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Agad na lumapit si October at hinagod ang likod ng asawa. Anong nangyari? May nakain ka ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala na hindi niya namamalayan. Umiling si Cleo. Nanghihina. Sumandal ito sa dibdib ni October habang hinahabol ang hininga. Hindi ko alam. Bigla na lang bumaligtad ang sikmura ko paggising ko. Bulong ni Cleo. Kumuha si October ng face towel. Binasa ito ng maligamgam na tubig at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni Cleo. Tinitigan niya ang asawa. Maputla ito pero maganda pa rin. Sa totoo lang, sa loob ng nakalipas na mga linggo, nakalimutan na ni October na isa itong laro. Nakalimutan na niyang may plano siyang hiwalayan ito kapag nakuha na ang mana. Gabi-gabi, kapag magkatabi sila,
Payapa ang tulog niya. At tuwing umaga, gaya nito, ang una niyang gustong gawin ay protektahan si Cleo. Biglang may pumasok sa isip ni October. Isang buwan na silang kasal. Halos gabi-gabi may nangyayari sa kanila. At ngayon, nagsusuka si Cleo sa umaga. Napatigil ang kamay ni October sa pagpunas. Cleo? Tawag niya. Medyo garalgal ang boses. Delayed ka ba? Nag-angat ng tingin si Cleo. Nanlaki ang mga mata nito. Tila ngayon lang din pumasok sa isip nito ang posibilidad. Oh, October? Nauutal na, sabi ni Cleo. Napahawak ito sa tiyan niya. Hindi kaya. Bumilis ang tibok ng puso ni October. Dapat maging masaya siya. Ito ang tiket niya para sa mana. Ito ang gusto ng mami niya. Ito ang deal. Pero habang nakatingin siya sa namimilog na mga mata ni Cleo, mga matang puno ng takot at pag-asa, iba ang naramdaman niya. Hindi pera ang naisip niya. Naisip niya ang isang maliit na bata. Nakamukha ni Cleo, isang pamilya. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Takot na baka hindi siya maging mabuting ama. Pero mas matimbang ang isang kakaibang init sa dibdib niya. Hinawakan niya ang kamay ni Cleo na nakapatong sa tiyan nito. Magpapa-appointment tayo sa doktor ngayong hapon. Seryosong sabi ni October. We need to be sure. Galit ka ba? Kinakabahang tanong ni Cleo. Tinitigan siya ni October. Paano siya magagalit sa babaeng nagpaparamdam sa kanya na buo ulit siya? Umiling si October at hinalikan ang noo ni Cleo. Hindi. Magpahinga ka na muna sa kama. Ako na ang bahala sa lahat. Inalalayan niya si Cleo pabalik sa kama at kinumutan. Nang makatulog ito, bumaba si October sa kanyang study room para tawagan ang family doctor. Pero pagpasok niya sa study room, may ibang tao na naghihintay sa kanya. Isang babaeng nakaupo sa kanyang swivel chair. Suot ang isang pulang dress na nagpapakita ng mahahaba nitong binti. Vanessa. Nanigas si October sa kinatatayuan niya. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng lamig na tila yelo sa kanyang mga ugat. Parang multo mula sa nakaraan. Ang babaeng unang nagparamdam sa kanya ng pag-ibig at siya ring unang dumurog sa puso niya. Tumayo si Vanessa at ngumiti. Isang ngiti na dati ay kinakikiligan niya pero ngayon ay mukhang lason. Hi babe! Bati ni Vanessa. Ang boses ay malambing na parang ahas. Miss me? Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni October, hindi gumagalaw mula sa pinto. Paano ka nakapasok? Tumawa si Vanessa. Ang mga gwardiya mo. Kaibigan ko pa rin sila. Hindi nila ako matatanggihan. Alam mo naman yan. Naglakad ito palapit. Iniindayog ang balakang. Bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa dibdib ni October, nagpapaalala sa lahat ng sakit. I heard about your mom, sabi ni Vanessa, nagkunwaring nag-aalala. Sabi nila, malala na daw ang sakit niya. Naawa ako, kaya bumalik ako para damayan ka. Hindi ko kailangan ng awa mo, mariing sagot ni October. Huminto si Vanessa sa mismong harap niya. Amoy na amoy ni October ang pamilyar nitong pabango. Mamahalin, mapang-akit, at puno ng kasinungalingan. Really? Tanong ni Vanessa. Hinaplos nito ang dibdib ni October. Kahit narinig kong nagpakasal ka na? Sa, ano nga ulit pangalan niya? Cleo, the nurse. Inalis ni October ang kamay ni Vanessa sa dibdib niya. Wala kang pakialam doon. Umalis ka na. Bakit babe? Natatakot ka bang malaman niya ang totoo? Mapang-asar na tanong ni Vanessa. Anong totoo? Na hindi mo naman talaga siya mahal, na ginagamit mo lang siya para sa mana. Bulong ni Vanessa, ang mga salita ay parang mga karayom na tumutusok sa budhi ni October. At na ako pa rin ang mahal mo. Hahalikan sana siya ni Vanessa, pero mabilis na umiwas si October. Tapos na tayo, Vanessa. Seryosong sabi ni October. May asawa na ako. Biglang nagbago ang mukha ni Vanessa. Ang kaninang pang-aakit ay napalitan ng galit. Asawa?
O isang tangang utu-uto na papayag maging baby maker para sa'yo? Bulyaw ni Vanessa. Huwag ako, October. Alam ko ang mga laro mo. At alam kong pinagsisisihan mong hindi ako ang pinakasalan mo. Kasi ako, hindi kita lolokohin. Umalis ka na. Pag-uulit ni October, mas matigas ang boses. Aalis ako. Pero bago ako umalis, may regalo ako sa'yo. Sabi ni Vanessa sabay ngisi. May kinuha siyang isang brown envelope mula sa kanyang Hermes bag at inabot ito kay October. Ano to? Tanong ni October. Nagtataka pero kinuha pa rin ang sobre. Basahin mo, utos ni Vanessa, para malaman mo kung sino talaga ang dapat mong pagkatiwalaan sa bahay na to. Tumalikod si Vanessa at naglakad palabas. Pero bago siya tuluyang mawala, humarap siyang muli. By the way, I got that from a friend who works in the hospital. Your mom's real medical records. Mukhang mas malakas pa siya sa kalabaw. See you around, babe. At tuluyan na siyang umalis. Iniwan si October na nakatayo. Hawak ang sobre na parang isang bomba. Nanginginig ang mga kamay ni October habang binubuksan ang envelope. Sa loob, naroon ang mga resulta ng laboratorio, ECG, at iba pang mga test ni Doña Elizalde. Sa dulo, may pirma ng isang doktor na nagsasabing, patient is in excellent health, no signs of any cardiovascular disease. Parang gumuho ang mundo ni October. Ang sakit, ang huling hiling, ang kasal, lahat kasinungalingan. At si Cleo, alam niya ba to? Siyempre alam niya, siya ang nurse. Biglang bumalik lahat ng hinala niya. Ang pagpayag nitong magpakasal, ang bigla ang pag-amin nito ng pag-ibig. At ngayon, ang pagbubuntis, ginamit ka lang niya. Kinuntsaba ka nila ng nanay mo. Isa lang itong malaking bitag at nahulog ka nang walang kalaban-laban. Ang kaninang pag-aalala at pagmamahal na naramdaman niya para kay Cleo ay biglang napalitan ng matinding galit at pagkasuklam. Pakiramdam niya, pinagtaksilan siya. Hindi lang ng ina niya, kundi pati na rin ng babaeng nagsimula na niyang mahalin. Kinuyom ni October ang mga papel hanggang sa magusot ito sa kanyang kamay. Hindi pagmamahal yun. Kahinaan yun. At hindi na siya magpapauto pa. Narinig niya ang mahinang boses ni Cleo mula sa itaas. October, sino yung kausap mo? Huminga ng malalim si October. Pinakalma ang sarili. Hindi pa ito ang oras para sa komprontasyon. Itinago niya ang mga papel sa loob ng drawer ng kanyang desk at nilock ito. Humarap siya sa pinto, nagsuot ng isang pekeng ngiti. Wala, honey. Salesman lang. Naligaw yata. Pagsisinungaling niya. Halika, mag-ready ka na. Pupunta na tayo sa doktor. Pero sa likod ng nangiting iyon, may nabubuong plano sa isip ni October. Isang plano kung paano niya pagbabayarin ang dalawang babaeng nagtaksil sa kanya. Hindi mapigilan ni Cleo ang mapangiti habang nakatingin sa labas ng bintana ng kotse. Bawat puno, bawat gusali na nadadaanan nila ay tila mas makulay kaysa dati. Ang isang kamay niya ay automatikong nakapatong sa kanyang tiyan. Doon sa loob, may isang maliit na buhay na nabubuo. Bunga ng pagmamahal nila ni October. Bumaling siya sa lalaking seryosong nagmamaneho sa tabi niya. Ang gwapo-gwapo nito, ang amo ng mukha. Kahit nakakunot ang noo, ito ang magiging ama ng anak niya. Mula sa pekeng kasal, sa isang larong mapanganib, heto sila ngayon. Papunta sa doktor para kumpirmahin ang isang totoong pamilya. Pero napansin ni Cleo ang kakaibang katahimikan ni October. Mula nang umalis sila ng bahay, hindi pa ito nagsasalita. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Maputi ang mga buko. October, okay ka lang? Mahinang tanong ni Cleo. Tumangulang si October, hindi inaalis ang tingin sa daan. May mali. Ramdam ni Cleo ang lamig na bumabalot sa loob ng sasakyan at hindi yun dahil sa aircon. Bigla, imbes na lumiko papunta sa ospital,
Idiniretso ni October ang sasakyan. Pabalik. Pabalik sa mansyon. Teka, saan tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Cleo. Doon ang ospital. Hindi sumagot si October. Ipinasok niya ang kotse sa gate ng mansyon. Ipinarada ito ng padabog. At naunang bumaba. Walang lingon likod. Hindi man lang siya pinagbuksan ng pinto. Sumunod si Cleo papasok ng bahay. Ang kaninang saya sa dibdib niya ay napalitan na ng matinding kaba. Naabutan niya si October sa sala, nakatayo sa gitna. Ang amo sa mukha nito kanina ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay ang October ng unang araw. Malamig, galit at walang emosyon. October, ano to? Bakit tayo bumalik? Nanginginig na tanong ni Cleo. Dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi ito sumagot. Sa halip may kinuha itong isang brown envelope mula sa center table. Ang parehong sobre na daladala ni Cleo papuntang ospital. Pero hindi yun ang laman. Hinagis ni October ang laman ng sobre sa sahig sa mismong paanan ni Cleo. Nagkalat ang mga puting papel, mga medical records. Nang makita ni Cleo ang logo ng ospital at ang pangalan ni Doña Elizalde, pakiramdam niya ay bumaba ang lahat ng dugo sa kanyang mga paa. Ano yan? Tanong ni October. Ang boses ay matalim na parang kutsilyo. Explain that to me. Napayuko si Cleo. Hindi siya makapagsalita. Alam niya. Alam na niya. Hindi ka makasagot? Tumawa si October, pero walang saya sa tawa nito. Sige, ako na ang magsasabi. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Malakas pa sa kalabaw ang nanay ko. At ikaw. Ikaw ang kasabwat niya. Hindi. Hindi sa ganon. Pilit na katwiran ni Cleo. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ginawa ko lang yun dahil mahal ko si Donya. Mahal? Sumigaw si October na parang nasasaktan na hayop. O baka naman mahal mo ang pera ko. Ang galing niyong mag-ina. Perfect combination. Ang isa, magpapanggap na mamamatay na. At ang isa, magpapanggap na mahal ako para makuha ang lahat. Lumapit si October at hinawakan ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Cleo. Niyugyug niya ito. Ang galing mo, Cleo. Napaniwala mo ako. Ang mga yakap mo, ang mga halik mo, ang pag-iyak mo sa kwarto ni Mami. Lahat yun kasama sa script, ano? Magkano ang ibabayad sa'yo ni Mami kapag nakuha na natin ang mana? Wala. Walang bayad. Humagulgol si Cleo. October, maniwala ka. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Totoo? Bumitaw si October at pumalakpak ng mapanlait. Totoo ba yung gabi-gabi mong pag-akyat sa kama ko? O parte rin yun ng plano para masigurong mabubuntis ka at tuluyan na akong matrap? Sa sobrang sakit, halos hindi na makahinga si Cleo. Bawat salita ni October ay parang punyal na sumasaksak sa puso niya. Pero naalala niya ang daladala niyang sobre. Ang pruweba. Ang nag-iisang pag-asa niya. Mabilis niyang kinuha mula sa kanyang bag ang sobre mula sa doktor. Hindi totoo yan. Sigaw niya habang nanginginig na inaabot ito kay October. Oo, nagkamali ako na pumayag sa plano ni Donya. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, ang bunga nito, totoo to. Tinitigan ni October ang sobre na inaabot ni Cleo. Pero hindi niya ito kinuha. Ngumisi lang siya. Ang bunga? Ulit ni October sa sinabi niya. Iyang nasa tiyan mo? Huwag kang mag-alala. Kapag napatunayan na sa akin yan, bibigyan kita ng sapat na pera para palakihin mo yan mag-isa. Pero huwag na huwag mong iisipin na ituturing kong anak ang isang bunga ng kasinungalingan. Parang may pumitik sa loob ni Cleo. Ang pagtawag nitong kasinungalingan sa anak nila. Iyon ang sumira sa huling hibla ng pagtitimpi niya. Sa isang iglap na wala ang takot, na wala ang sakit, ang natira ay purong galit at nasirang pagkatao. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni October. Natigilan si October. Hawak ang namumulang pisngi. Tumingin siya kay Cleo na parang hindi makapaniwala. Tinitigan siya ni Cleo
ng diretso sa mata, habang ang luha ay walang tigil sa pag-agos. "Hayop ka!" mariing sabi ni Cleo. Bawat salita ay may diin. "Makinig ka." October. "Oo, nagsinungaling ako tungkol sa sakit ng nanay mo. At pagsisisihan ko yun habang buhay. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, yun ang pinakatotoong bagay na naramdaman ko." Hinablot niya ang sobre na hawak niya, ang ultrasound result, at pinunit ito sa gitna ng hindi man lang tinitignan ni October. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. "Pero tapos na yun ngayon," sabi niya habang hinahagis ang mga pinirasong papel sa mukha ni October. "Simula ngayon, kinasusuklaman na kita." Tumalikod si Cleo at mabilis na umakyat sa kwarto. Hindi niya pinansin ang pagsigaw ni October sa pangalan niya. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang luma niyang backpack. Inilagay niya doon ang iilang damit niya. Ang mga damit na dala niya bago pa siya tumapak sa mansyon. Hinubad niya ang mamahaling singsing sa kanyang daliri at ibinato ito sa kama. Pagbaba niya, nakatayo pa rin si October sa sala. Tulala. Nilampasan siya ni Cleo na parang hindi ito nag-e-exist. "Saan ka pupunta?" sigaw ni October. Huminto si Cleo sa tapat ng pinto pero hindi siya lumingon. "Lalayo sa impyernong ito at palalakihin ko ang anak ko ng mag-isa. Isang anak na hinding-hindi makikilala ang duwag niyang ama." Binuksan niya ang pinto at lumabas. Kasabay noon ang pagbuhos ng malakas na ulan, tila nakikisabay sa pagguho ng mundo niya. Naglakad siya nang walang direksyon sa gitna ng ulan. Basa, ginaw na ginaw. Nakarating siya sa isang waiting shed sa tapat ng isang bus stop. Napaupo siya sa malamig na semento, nanginginig. Niyakap niya ang kanyang sarili at ang kanyang tiyan. Bigla, nakaramdam siya ng matinding kirot sa puson. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman noon. Napatingin siya sa ibaba. Sa gitna ng agos ng tubig ulan sa sahig, may nakita siyang bahid ng pula. Dugo. Napahawak siyang mahigpit sa kanyang tiyan. Ang muka ay puno ng takot. Hindi. Humagulgol siya. "Mga anak, kumapit kayo. Parang awan niyo na." Yumuko siya at sumigaw sa gitna ng malakas na ulan. Isang sigaw ng isang inang natatakot na mawala ang lahat ng natitira sa kanya. 5 buwan. 5 buwan ng impyerno na siya mismo ang gumawa. Ang tunog ng pagtalsik ng champagne sa baso at ang halakhakan ni Vanessa ay umaling-awngaw sa penthouse suite. Pero para kay October, ingay lang ang lahat ng iyon. Nakatayo siya sa balcony. Hawak ang isang baso ng whiskey, nakatingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang mga ilaw na dati ay simbolo ng kapangyarihan niya. Ngayon ay parang mga paalala na lang kung gaano siya kawalang kwenta. Bumalik siya sa buhay playboy. Mga party. Alak. Babae. Bumalik si Vanessa sa buhay niya. Inaangkin ang pwesto sa tabi niya na para bang walang nangyari. Pero gabi-gabi, kapag nakahiga na siya sa kama, hinahanap-hanap niya ang amoy ng vanilla shampoo. Hinahanap-hanap niya ang bigat ng katawan ni Cleo sa tabi niya. Hinahanap-hanap niya ang kapayapaan na tanging ito lang ang nakapagbigay. "Babe, what are you doing there?" "Ang lalim ng iniisip mo," sabi ni Vanessa. Lumapit at yumakap sa braso niya. "Is it about the company? Don't worry, kapag namatay na ang nanay mo, mapupunta din sa'yo ang lahat." Biglang uminit ang ulo ni October. Humarap siya kay Vanessa. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. "Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang nanay ko," maring sabi ni October. "What? I'm just being practical," katwiran ni Vanessa. "Besides, totoo naman, di ba? That's the reason why you married that stupid nurse in the first place." Sa isang iglap, lahat ng pagdududa ni October ay naglaho. Nakita niya ang tunay na kulay ni Vanessa. Hindi ito nag-aalala sa kanya. Nag-aalala ito sa pera. "Get out!" Malamig na utos ni October. "What did you say?"
Nanlaki ang mata ni Vanessa. I said, "Get out of my life." Sigaw ni October. Tapos na tayo. Noon pa. Iniwan niyang tulala si Vanessa at nagmaneho pa uwi sa mansyon. Kailangan niya ng sagot. At isa lang ang makapagbibigay nito sa kanya. Naabutan niya ang kanyang ina sa hardin, nagdidilig ng mga rosas. Malakas na ito. Wala nang bakas ng anumang sakit. "Ma!" Tawag ni October. Humarap si Doña Elizalde. Nang makita ang anak na wala ang nangiti nito, pinalitan ito ng lungkot. "Anak, kailangan nating mag-usap." Seryosong sabi ni October. "Tungkol kay Cleo." Umupo sila sa gazebo. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, sinabi ni Doña Elizalde ang lahat. Umiiyak itong inamin na plano niya ang lahat mula simula. Na desperado siyang makitang magbago ang anak. "Pero ang hindi ko plinano, October," sabi ng Donya habang pinapahid ang luha, "ay ang mahulog ang loob ni Cleo sa'yo." "Hindi ko siya mahal, Ma." Pagsisinungaling ni October. "Wag ako ang lokohin mo, October." Umiling ang ina. Nakita ko kung paano ka nagbago nung naging asawa mo siya. Pero sinira mo dahil sa galit mo. "Niloko niyo ako. Ako ang nanloko sa'yo, hindi si Cleo." Tumaas ang boses ng Donya. "Alam mo ba kung bakit siya pumayag sa kabaliwan kong ito kahit labag sa loob niya? Dahil mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya at nasasaktan siyang makita kang sinisira ang sarili mo." Parang sinampal si October ng katotohanan. Gabi-gabi, bago siya pumayag, umiiyak yan sa akin, patuloy ng ina. Sabi niya, "Kahit masaktan po ako, Donya, basta maging maayos lang si Sir October, gagawin ko po." Napayuko si October. Ang bigat sa dibdib niya ay lalong bumigat. Umalis siya nang walang dala, October. Iniwan niya ang lahat ng binigay mo dahil hindi pera ang habol niya. Ikaw lang. Tumayo si October at tumakbo papasok ng bahay. Pumasok siya sa dati nilang kwarto. Ang kwarto na hindi na niya pinasok sa loob ng 5 buwan. Pareho pa rin ang lahat. Ang amoy ni Cleo ay nandoon pa rin. Sinimulan niyang halungkatin ang mga gamit. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap. Galit siya sa sarili. Galit siya sa katangahan niya. Sa ilalim ng kama, sa isang maliit na basurahan na nakalimutan ng katulong na kunin, may nakita siyang mga puting papel na pinira-piraso. Kinuha niya ito. Dinala sa mesa. Nanginginig ang mga kamay niya habang isa-isa niyang pinagdudugtong ang mga piraso gamit ang tape. Para siyang bumubuo ng isang puzzle. Isang puzzle na unti-unting dumudurog sa natitira niyang pagkatao. Nang mabuo niya ito, tinitigan niya ang papel. Isang ultrasound result. At sa ilalim, may sulat kamay ng doktor. "Congratulations! You have a healthy set of quadruplets." 4, hindi 1. 4. Nabitawan ni October ang papel. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga tuhod niya ay biglang nanghina. 4 na buhay. 4 na maliliit na anghel. 4 na anak niya. At ipinagtabuyan niya ang ina ng mga ito sa gitna ng ulan. Biglang bumalik sa isip niya ang nangyari sa bus stop. Ang dugo. Hindi. Pakiusap. Wag. Napahagulhol si October. Hindi isang tahimik na iyak. Isang malakas, masakit na iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa sarili niyang pride. "Cleo, mga anak ko, patawarin niyo ako." Tumayo siya. Pinunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Walang oras para magmukmok. Tumakbo siya papunta sa kanyang study, binuksan ang filing cabinet at kinuha ang 201 file ni Cleo. Nandoon ang address nito. Isang malayong probinsya sa Bicol. Hindi na siya nagabala pang magpalit ng damit. Kinuha niya ang susi ng kanyang pinakamabilis na sasakyan at kumaripas palabas. Habang pinapatakbo niya ang kotse sa highway na parang walang bukas, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mukha ni Cleo.
Ang mukha nitong umiiyak. Ang mukha nitong nasasaktan. Hahanapin kita, Cleo. Bulong niya habang ang mga luha ay patuloy na bumabagsak sa kanyang mga mata. Hinahalo sa pawis at pagsisisi. Kahit saang sulok ka pa ng mundo magtago, hahanapin kita. Tinapakan niya ang silinyador. Ang makina ng kotse ay umuungol na, parang sumisigaw. At kapag nahanap na kita, luluhod ako, magmamakaawa. Hinding-hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatawad. Parang awa mo na. Cleo, hintayin mo ako. Ang init. Iyon ang unang bumati kay Cleo tuwing umaga sa probinsya. Ang init na dumidikit sa balat, kasabay ng huni ng mga manok at amoy ng bagong saing na kanin. 5 buwan na siyang narito. 5 buwan na payapa, pero mabigat. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hindi na ito maliit. Sobrang laki na nito na halos hindi na niya makita ang sarili niyang mga paa. Hirap na siyang tumayo, hirap nang huminga. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang sabay-sabay na sipa ng mga anak niya sa loob, napapangiti siya. Sila ang lakas niya, sila na lang ang meron siya. Cleo, halika na't mag-almusal. Baka lumamig na yang tinolang manok. Sigaw ng tiyameding niya mula sa kusina. Dahan-dahang tumayo si Cleo mula sa papag. Opo, tiya. Pababa na po. Habang naglalakad siya papunta sa maliit nilang hapagkainan, isang pamilyar ngunit imposible na tunog ang narinig niya mula sa labas. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Nagkatinginan sila ng tiyahin niya. Sa liblib nilang baryo, tanging mga tricycle at jeep lang ang dumadaan. Biglang may kumatok sa pinto nilang gawa sa kawayan. Ako na ang magbubukas, sabi ng tiyameding niya. Kinuha ang walis tingting na parabang sandata. Pagbukas ng pinto, natigilan ang lahat. Nakatayo doon si October, gusot ang damit, halatang hindi pa naliligo. May balbas na tumutubo sa kanyang panga. Ang mga mata niya ay namumula at may malalalim na eye bags. Pero ang mga matang yon, kay Cleo lang nakatingin, puno ng pagsisisi, pagnanais at sakit. Bago pa makapagsalita si Cleo, humakbang si October papasok. Cleo, bulong nito, ang boses ay basag. Napaatras si Cleo, hinawakan niya ang kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ito mula sa lalaking nasa harap niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Cleo. Ang lahat ng sakit ng nakaraang 5 buwan ay biglang bumalik. Cleo, mag-usap tayo. Please. Pagmamakaawa ni October. Umalis ka na. Maring sabi ni Cleo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Lumapit ang tiyameding ni Cleo. Narinig mo ba ang pamangkin ko? Umalis ka na, iho. Bago pa kita paluin ng walis na to. Pero hindi natinag si October. Nakatingin pa rin ito kay Cleo. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Kumuha si Cleo ng isang tabo ng tubig na nakapatong sa banga. Walang sabi-sabing lumapit siya kay October at ibinuhos ang laman nito sa mukha ng binata. Sinabi kong umalis ka na! Sigaw ni Cleo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi gumalaw si October. Hinayaan lang niyang tumulo ang tubig mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. Kasabay ng mga luhang hindi na niya napigilan. Huminga siya ng malalim. Sige, kung ayaw mo akong kausapin, maiintindihan ko. Tumalikod ito. Akala ni Cleo ay aalis na ito, pero nagkamali siya. Naglakad lang ito papunta sa maliit na kubo na bakante sa tapat ng bahay nila. Kinausap nito ang may-ari. Pagkalipas ng ilang minuto, inabutan nito ng isang makapal na wad ng pera ang may-ari. Hindi umalis si October. Doon na siya tumira. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang routine. Tuwing umaga, paggising ni Cleo, makikita niya si October sa labas ng kubo nito, nagwawalis. Ang CEO ng Elizalde Corporation, nagwawalis ng mga tuyong dahon. Isang araw, nakita niyang pumunta ito sa palengke. Pagbalik, may dala itong manok at mga gulay.
Maya-maya, may umuusok na sa improvised na lutuan nito. Kumatok ito sa pinto nila. Ang tiyameding niya ang nagbukas. May dala itong isang mangkok ng tinola. Para kay Cleo, sabi ni October. Hindi namin kailangan yan. Masungit na sabi ng tiyahin niya. Please lang po, kahit itapon niyo pa. Basta malaman ko lang na sinubukan kong mag-alaga sa kanya. Pagmamakaawa ni October, padabog na kinuha ng tiyahin niya ang mangkok at isinara ang pinto. Nang tikman ni Cleo ang sabaw, halos maidura niya. Maalat, matabang, halatang hindi marunong magluto. Pero napaluha siya. Dahil sa kabila ng lahat sinubukan nito. Hindi tumigil si October. Araw-araw, may pagkain sa pinto nila. Minsan may mga prutas. Minsan may gatas para sa kanya. Hindi ito kumakausap. Nag-iiwan lang. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. May kasamang kulog at kidlat. Biglang namatay ang kuryente sa buong baryo. Nasa kalagitnaan ng pagtulog si Cleo nang maramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang puson. Pero ngayon, mas matindi. Paulit-ulit. Napahawak siya sa tiyan niya at sumigaw sa sakit. Tia! Tia Meding! Nagmamadaling pumasok ang tiyahin niya na may dalang kandila. Cleo, anong nangyayari? Manganganak na yata ako. Humihingal na sabi ni Cleo. Nagpanik ang tiyahin niya. Diyos ko, baha sa labas, walang tricycle na makakadaan dito. Sa gitna ng sakit, iisang tao lang ang pumasok sa isip ni Cleo. Si October, bulong ni Cleo. May kotse siya. Tumakbo ang tiyahin niya palabas sa gitna ng ulan at kinalampag ang pinto ng kubo ni October. Wala pang isang minuto, bumukas ang pinto ng bahay nila. Si October, basa. Pero handa. Walang tanong-tanong, binuhat niya si Cleo, maingat. Dinala niya ito sa kanyang sasakyan. Ang biyahe papuntang ospital ay parang isang pelikula. Malakas ang ulan, madulas ang daan. Si Cleo ay sumisigaw sa sakit sa likod, habang ang tiyahin niya ay nagdadasal. Si October naman ay nagmamaneho na parang nakikipagkarera kay kamatayan, pero ang isang kamay ay pilit na inaabot si Cleo. Konti na lang, Cleo. Kumapit ka lang. Paulit-ulit na sabi ni October. Ang boses ay puno ng takot. Nakarating sila sa ospital. Mabilis na isinakay si Cleo sa stretcher at dinala sa delivery room. Sumunod si October, pero pinigilan siya ng nurse. Hanggang dito na lang po kayo, sir. Asawa ko yan, kailangan niya ako. Pagpupumilit ni October. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas ang doktor. Mr. Elizalde, may komplikasyon. Bumaba ang heartbeat ng isa sa mga bata. At ang asawa niyo, nangihina na dahil sa premature labor. Nanlamig si October. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Huminga ng malalim ang doktor at sinabi ang mga salitang dumurog sa mundo ni October. Kailangan niyong mamili, sir. Hindi namin kayang iligtas silang lahat. Ang mga bata o ang ina. Napatingin si October sa pinto ng delivery room. Naririnig niya ang mahinang ungol ni Cleo. Iiligtas niyo ang mga anak ko. Narinig niyang bulong ni Cleo mula sa loob. Napaluha si October. Tumingin siya sa doktor, ang muka ay basang-basa ng luha at ulan. Dok, nanginginig niyang sabi. Huminga siya ng malalim at sumigaw. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw na nagpapatunay na nagbago na siya. Iligtas niyo ang asawa ko. Iligtas niyo si Cleo. Siya ang kailangan ko. Ang oras ay tila huminto sa loob ng ospital. Para kay October, ang bawat segundo na lumilipas habang naghihintay siya sa labas ng delivery room ay parang isang taon ng pagdurusa. Nakaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sinasabi ng doktor, kailangan niyong mamili. At ang sarili niyang sigaw, iligtas niyo ang asawa ko. Hindi niya namalayan ang paglapit ng tiyamiding ni Cleo.
Inabutan siya nito ng isang basong tubig. "Uminom ka, iho," mahinang sabi ng matanda. Sa boses nito, wala na ang dating pagkasuplada. Napalitan na ito ng awa. "Kasalanan ko po ito," bulong ni October. "Kung hindi ko siya sinaktan, kung hindi ko siya pinalayas, wala nang sisihan ngayon," sagot ng tiya. "Ang mahalaga ay narito ka at pinili mo siya." Pagkalipas ng tila walang hanggang paghihintay, bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas ang isang nurse na pagod pero nakangiti. "Mr. Elizalde?" Agad na napatayo si October. "Ang asawa ko, ang mga anak ko, kamusta sila?" "You're a very lucky man, sir," nakangiting sabi ng nurse. "Ligtas po silang lahat. Isang milagro. Nahirapan po kami sa bunso pero kinaya niya. You have 3 healthy boys and 1 beautiful girl." Para bang nabunutan ng tinik si October. Napasandal siya sa pader. Ang mga binti ay tuluyang nanghina sa sobrang relief. Ligtas sila. Ligtas ang kanyang buong pamilya. Nang payagan na siyang pumasok, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nakahiga si Cleo sa kama, maputla at halatang pagod, pero gising. At sa mga mata nito, wala na ang galit. Ang naroon ay isang pagod, ngunit payapang tingin. Sa tabi niya, sa 4 na maliliit na bassinet, naroon ang 4 na maliliit na anghel. Napuno ng luha ang mga mata ni October. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Cleo. Walang nagsalita sa kanila. Tanging mga mata lang ang nag-uusap. Mga matang nagsasabi ng, "Sorry, salamat, at mahal kita." Hinawakan ni October ang kamay ni Cleo. Mainit ito. "Totoo. Patawarin mo ako, Cleo." Bulong ni October, ang boses ay basag. "Sa lahat ng sakit na binigay ko sa'yo, patawarin mo ako." Umiling si Cleo ng marahan. "Narinig kita kanina, October." "Ang alin?" "Narinig kitang pinili mo ako," sabi ni Cleo, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hinalikan ni October ang kamay ni Cleo. "Hindi na ako magkakamali ulit. Ikaw, kayo ang buhay ko." Lumuhod si October sa tabi ng kama. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang singsing na ibinato ni Cleo sa kama noon. "Hindi ko ito proposal para sa Mana. Hindi ito para kay Mommy," sabi ni October habang nanginginig na isinusuot muli ang singsing sa daliri ni Cleo. "This is a proposal for a real family, for a real life. Cleo, will you marry me again? For real this time?" Sa halip na sumagot, ngumiti lang si Cleo at hinila ang ulo ni October palapit sa kanya. At sa gitna ng amoy ng ospital, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat ng nakaraan. Ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Elizalde ay puno ng mga lobo, tugtugin at tawanan ng mga bata. "Chase! Bawal umakyat dyan!" sigaw ni Cleo habang tinuturo ang isa sa kanyang mga anak na lalaki na sinusubukang akyatin ang isang puno. "Autumn! Huwag mong bigyan ng cake ang aso." "Hunter, Caspian, dahan-dahan lang sa pagtakbo, mababangga kayo." Lumapit si October mula sa likod at niyakap ang kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Cleo. "Mukhang pagod na ang mommy," bulong niya. "Sino ba namang hindi mapapagod sa 4 na to?" Natatawang sagot ni Cleo, pero ang mga mata niya ay nagniningning sa pagmamahal habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Nakatayo sa di kalayuan si Doña Elizalde. Nakangiti habang karga-karga ang paborito niyang apo, si Autumn, ang nag-iisang prinsesa. "Worth it lahat, di ba?" tanong ni October. Tumango si Cleo at sumandal sa dibdib ng asawa. "Sobra." Tinitigan ni October ang babaeng nagpabago sa kanya, ang yaya na naging donya, ang nurse na naghilom hindi lang sa sakit ng ina niya, kundi pati na rin sa sugat ng puso niya. "Alam mo," panimula ni October, "minsan, nagpapasalamat pa rin ako." "Saan?" tanong ni Cleo. "Nagpapasalamat ako na nagsimula ang lahat
sa isang kasinungalingan, sabi ni October. Kumunot ang noo ni Cleo. Dahil kung hindi dahil sa kasinungalingan na yun, patuloy ni October, sabay halik sa noo ni Cleo. Hindi ko matatagpuan ang pinakatotoong pagmamahal ng buhay ko. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng asul na langit, habang ang 4 nilang anak ay naghahabulan at nagtatawanan, muling naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na isang laro, hindi na isang palabas, kundi isang pangako ng isang pamilyang isinilang mula sa pagkakamali, pero binuo at pinatatag ng tunay at walang hanggang pag-ibig.